Magandang hapon po mga Karipa Kabayan. Ito po muling yung Karipa Kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Alcohol area po, yan po, kompleto po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung sinasagawa pong site inspection po ng ating Pangulo tungkol po doon sa, sa flood control project po ng gobyerno na maanomalya po. Binisita po ng Pangulo yung isa pong lugar po dyan sa sa Bulacan base po sa sumbong ng isang mamamayan po natin. Tignan niyo po, binabasa po talaga ng personal ng Pangulo yung mga sumbong po natin. Maganda po yan. Marami po mga, mga kababayan po natin na talaga po nagsusumbong sa Pangulo tungkol nga po sa nararanasan po nilang baha na dapat po naiiwasan. Pero dahil nga po sa mga kontratista po ng gobyerno na kinukontrata po ng ilang leader po ng ating bansa, pati in particular po diyan sa Bulacan, na imbis po na pupunta sa project po mismo, ay napupunta po sa bulsa ng ilan. In particular po dapat mapaliwanag ng mga kontratista bakit po ganyang kabalahura po yung ginagawa po nilang proyekto diyan po sa mga lugar na nabanggit ng Pangulo. Mahiya naman po kayo, sabi nga po ng Pangulo. Dapat po talaga mahiya po kayong kakapal ng mukha nyo kasi nga po yumaman na kayo dahil sa kakapalan ng mukha nyo. Ang dami nyo pong nabibigta mga Pilipino. Eh kayo okay lang po kayong okay lang po kayo na makaranas ng baha kasi wala naman po kayo dyan sa bahay nyo o hindi naman po o hindi naman po binabaha yung lugar nyo o hindi kayo nakakaranas ng malagay sa alanganin po yung buhay nyo tulad po ng mga Pilipino. Diyan in particular sa Bulacan na dinalaw ng ating Pangulo, di ba? Nasa tabi po sila ng creek o malapit po sila sa creek o malapit po sila doon sa may dike po na yan na dati po talaga nilang bahay, pag-aari po nila yan. Eh dahil sa hindi nyo tinapos o hindi maayos yung pagkakagawa nyo ng dike, eh halos ano na lang po, taon-taon na lang po o pag nagkakaranas po ng ulan, tumataas po yung tubig dyan sa ilog o dyan sa lugar po nila. Imbis na makatulong yung dike, nakakaperwisyo pa po kayo. Sana po mahiya po kayo. So panoorin po natin po ito, sabay-sabay po natin panoorin yung ginawa pong site inspection po ng Pangulo tungkol nga po dito sa dike na sabi nga po 100% completion na. Pero tignan niyo naman po yung ginawa po nilang pambababoy po talaga. Nakakapanggigil yung mga ganitong mga ganitong mga proyekto po ng gobyerno po natin na pinondohan ng gobyerno tapos niloloko pa po tayo mga taong bayan. Tapos ang sinisisi, ang Pangulo, hindi sinisisi yung mga nagpagawa ng mga uh, project ng mga congressman po ba yan o ng governor o mayor. Ito po yung ginawa niya pong site inspection po sa rehabilitation na protection po diyan sa Barangay Bulusan. Bulacan po to. I think it's Bulacan po. So tingnan po natin. Panoorin po natin sabay-sabay. Patuloy na nakakaranas ang bayan ng kalungkit ng lampas ulong pagbaha. Sa katunayan, ilang araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulo, nagdeklara ang bayan ng kalungkit ng State of Calamity tulad ng matinding pagbaha at ng walang tigil na ulan. Biruin nyo lang pasulo yung baha. Ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga kontratista rito na hindi inayos. Hindi ramdam ng mga taga-kalungkit ang mga ginagawang flood control projects ng pamahalaan. At para bigyan tayo ng ideya sa kalagayan ng mga residente, mga kwentuhan natin si Victor Rico Salonga, ang hepe ng tayo dito sa Barangay ng Bulusan. Morning, sir. Kwentuhan niyo po kami, kumusta po ba yung sitwasyon ng ating mga residente tuwing bumabaha? Bakit po ba parang patuloy na lang? Wala pong pangdalang pagbaha dito sa mundo. Yung ano po kasi, yung flood control na sinasabi, hindi pa shoot po siya tapos talaga. At may nagagawa po, kaya lang, hindi po siya pare-parehas ng taas, kaya pinapasok po ng tubig ang buong Bulusan. Pinaano pa po ito ng Pangulo, nag-hire pa po sila ng scuba diver po rito. Nakita po talaga nila na wala pong nangyaring dredging po rito. At saka talagang hindi po maayos yung pagkakagawa ng dike po na to. Kaya po ang mga bata po dito, hirap sa pagpasok, sa umaga, sa hapon, at pag-uwi nila. Kaya hirap na hirap po talaga ang umuwi. Ngayon siya kasi ang sipilitin dito ng ating Pangulo ay yung ginawang rehabilitation ng river protection structure along Barangay Bulusan. So sir, ano po kayo kung isa po ng doon, bakit parang sila hindi siya nakakatulong para may isang ngayong pagbaha dito?
Yung ano po kasi, yung dating ginagawa po ngayon dito, is putol-putol pa po siya, hindi pa po siya tapos talaga. Ang nangyayari po, yung kalahati po ng bulusan, Tingnan nyo po, putol-putol pa po. kaya pumapasok pa rin po yung high tide. Pero kung pare-parehas po ng taas talaga na medyo mataas, kahit high tide po, hindi napapasok sa aling baa. Medyo kahit paano, makakala yung mga tao dito. Mamasahin po ang tao dito halos doble. Sumasakay pa ng bangka, sumasakay pa ng tricycle sa highway. Kaya ang nangyayari, halos doble. Pati mga estudyante na hirapan. Kaya po, nananawagan po kami na sana lahat po ng diggings magkapare-parehas na taas para maibsan po yung pagpasok ng high tide. Na napakahirap po talaga. Ang mga tao po dito talagang halos nadodoble yung mga gastusin nila. Kaya hindi na siya, yung mga tao, pag punta na ng palengke, halos isang 50 sa bangka, 50 sa tricycle, 100 pesos na po yun. So, tapos pagbalik pa po niya, another 100 pesos po ulit. Kaya kumbaga sa ano, doon pala 200. Eh, yung pambiling nilang pagkain, dapat matagagdag na yun. Kaya nga po, ang nananawagan kami na sana mapapare-pareha po ang retracting at matapos na po sana para mawala na po kami ng Dapat to mabantayan din po ng mga mabantayan din po ng local governments po. Tapos ma-inspection po talaga to ng DPWH at ng COA. May problema po rito DPWH at COA. Hindi po sila hindi ko po alam eh. Parang hindi po sila faithful po sa trabaho po nila. Kasi kung faithful po sa trabaho po nila, hindi po magkakaganti yung proyekto ng gobyerno. Kasi mahiya naman po kayo, milyon-milyon po o bilyon-bilyon po ang ginagastos po ng gobyerno taon-taon para sa flood control project. And yet, ano po bang masasabi po natin dito? Napaka-lousy ng mga project na ginagawa ng gobyerno po natin pagdating sa mga ganito. Yung mga departamento na dapat po nagbabantay rito, wala po eh. Yan po dapat po talaga pinagpapapalitan po yung mga na yan, yung mga natutulog ng mga government official po sa gobyerno po natin, in particular po sa DPWH at saka sa COA. Mapanagot po sila kung bakit po napapabayaan po nila yung mga ganitong mga proyekto ng gobyerno. Dapat po nakikita po nila ito kung substandard po ba o hindi maayos ang pagkakagawa. Kasi nare-report po ng mga kontratista po na to na 100% completion and yet pachi-pachi po yung pagkakagawa. Di ba po ba? Tingnan niyo po yung tingnan niyo po yung na yan, yung semento po na yan na tinutungtungan ng Pangulo. Tingnan niyo po, ayan po ba ay maayos po yung pagkakapalitada ng semento. Tingnan niyo nga po, di ba? Hindi ko alam kung picture lang po ba yun eh. Ininto ko eh. Pero tingnan mo, hindi makinis ang pagkakagawa niya. Bilyon-bilyon po, milyon-milyon o 100 billion po yan, di ba po ba? Sa Pangulo.ph, ang rehabilitation ng River Protection Structure along Barangay Binusan ay pinakamulang kwento nagkakalaga mahigit 96.4 million piso na ginawa ng CTUT Construction Corporation. Amo, 96 million. Tapos ganyan-ganyan lang po. Simulan ang proyekto noong February 2022 na natapos ng sumunod na taon. Matatandaan sa naging ulat ng Pangulo sa isang press conference. So ibig sabihin tapos na po ito pero yet, tignan nyo naman po yung itsura. Sabi po ng narinig po natin yung barangay chairman, hindi pa po tapos to. Putol po to, putol. Pero ang nila, completed na. Kapal ng mukha talaga ng mga gumagawa nito. Ang CTUT Construction Corporation ay natupot bilang top 3 contractor na nakakuha ng majority flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kung saan base sa BINOO website, nasumbong sa Pangulo.ph, umako sa 100 flood control projects ang nakuha nito mula July 2022 na natapos ng May 2025. So Timothy po pala yung gumawa, St. Timothy pala yung gumawa po nito. Sa nakalikom nito, ng pondo aabot sa 9.69 billion piso. Itinawag ang CTUT Construction Corporation sa naging contractors na may pinakamarami na kung flood control projects na aabot sa bilang 9,855 mula noong July 2024 hanggang May 2025. Sumantalang aabot sa 100 bilyong piso at tumbas ng 20% ang nakuhang pondo sa nilaan ng 545 bilyong piso flood control projects na pamahalaan. 100 billion nang nakakuha ang kontrata ng St. Timothy. Grabe. Sa loob lang po yan ng 3 taon, puro flood control project. Ang lalaki ng grabe, grabe po. Hindi po namin alam kung tatanggapin pa po kayo sa langit kapag pag nategi ho kayo. Tapos ang kanyang pagbisita dito sa Barangay Binusan, sino naman sisilipin ng Pangulo ang flood mitigation structures along Barangay Princess sa kanyang kalumpiyan. Ang structure naman din ay nagkakahalaga ng mahigit 77.1 million piso na nakuha ng Wawa Builders. Siya naman natukoy bilang top 12 sa may pinakamaraming nakuha ang flood control projects na aabot sa bilang na 58 mula 2022 na natapos ng 2025.
Batay sa datos ng sumbong ng Pangulo.ph, ang Wawaw Builders ang siya nagtayo ng 2 pang flood mitigation structure sa 2 pang barangay, sa Lucia at Bulusan sa bayan ng Malulo. Para sa ng Pangulo Pangailan, ang lalong ng lalo na natawid ang hanggang natin, ang flood control project dito sa Bulusan ay binuo noong 2022 na natapos noong 2023. Pero kung mapapansin natin, hindi tuloy-tuloy yung ginawang structure ng flood control project dito. May putol-putol siya. Putol na protective structure ng barangay Bulusan. Tingnan nyo, putol. Putol yung ginawang flood control project. Tingnan mo yung dike, putol. Syempre pag umapaw yung tubig po dyan, lumaking tubig, hindi pupunta lang po dito sa lugar po na to. Di ba po ba? Ano po bang utak meron po itong mga na to na nagpagawa po nito? At bakit hindi po nakakita to ng DPWH at ng COA? Bakit po ganito? Pinahihirapan niyo po yung mga mamamayang Pilipino. Grabe po. Nakakapanginig po ng laman. Ang laki po ng ginagastos ng gobyerno para dito. And yet, wala po kayong ginagawang maayos na proyekto para maibsan po yung yung problema po ng mga nakita niyo po yung mga bahay po na yan. Hindi po matitibay na bahay po yan pag dinaanan po ng malalaking baha o ng tubig. Ito po naipon po yan eh. Mas malakas po yung puwersa ng tubig na papasok po diyan dahil naipon yan. 'Di ba? Hindi po ba kayo nag-iisip? Naku, ewan. Sige po, panoorin ulit natin. Ito po ay nagkakahalagang 96.4 milyong piso. Pero sa nakikita ng mga Pangulo, hindi naging kompleto ang naging estruktura. 96 million, pero hindi pa kompleto. Pero completed na. Pero hindi pa nila na-kompleto. Ang gulo nila. At dahil nga po, putol-putol ang ginawang structure ng City Utility Construction Corporation, pumapasok pa rin yung tubig baha. Lalo na sabi ni Mr. na pag high tide, madaling pumapasok ang tubig. Kawawa po yung dito yung mga taong may yung mga taong nakatira po dito kahit kanila yung na to na lugar po na to. Dahil po dito sa diki po na to na hindi kompleto, talaga naman po talaga magiging perennial problem po nila to. Dapat po mapanagot po dito mga kontratista at saka yung mga local government na kumikbak po dito. Ang kapal po talaga ng mukha po nila. Pupuntahan ng Pangulo sa second venue na. Ito po yung mitigation structure ng Barangay Frances sa bayan. So yan po muna yung po natin, pinanood po natin na tungkol nga po dyan sa flood control project po ng Pangulo. Dali po, patay po natin. Yung mga flood control. The whole team is traumatized. Dali po Yung po yung nakita po natin isa sa mga anomalyang flood control project po na naisingit po sa sa mga budget po ng Pangulo mga this past 3 years po. Pero sinasabi po nila completed and yet hindi po completed. So ayan po yung mga nasilip po ng ng ating Pangulo. Bulacan po, sino po ba yung senador po sa Bulacan? Hello? Dapat may mga silip din po yung sa Sorsogon. Dapat yung po yung tignan din po. Kung meron nga po talaga bang flood project po doon, di ba? Ito pong mga itong mga local governments po natin, dapat isinusumbong po nila kung sino po yung mga nagpagawa ng ganitong proyekto na mga po na malamang meron po itong mga may mga congressman o may mga senator na mga po nila, mga pet project po nila to na hindi po nila tinapos o natapos po ng kontratista pero kumita po sila pero hindi po talaga tapos. Diba? Mga ganyan lang naman po yan May mga kumita po dyan, sana po may mapanagot po ang Pangulo po dyan. Maganda po yung nangyari na meron po siyang mga first base po na mga kontratista na ine-expose sa mga maanomalya po nila mga paggawa ng mga flood control projects ng gobyerno na sinasabi nilang completed pero substandard naman, hindi tapos o tinengga lang po nila
'Di ba marami pong mga flood control project na yearly binibigyan po ng ano ng budget na hindi po nila natatapos. Ngayon po, nakikita po natin yung epekto ng ginagawa nilang kabalahuan o mga kagaguhan sa flood control project po ng ating bansa. Na tinatapos po nila o hindi nila tinatapos o tapos man, pero pag nakita niyo po talaga on-site, wala po talagang natapos o hindi o baka wala pa nga po eh. Baka wala pa nga po eh. O tapos kung meron man pong natapos po sila, madaanan lang po ng kahit konting eh naaagnas na. 'Di ba? Naaagnas na yung semento, walang laman na na bakal, o walang laman ng mga bato, buhangin lang yan. Talaga maagas po yan. Ito po ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga natin na to, na mga nagpagawa ng mga government official po natin to. Maya naman po kayo, sabi nga po ng Pangulo. DPWH ko, dapat kumilos po kayo. Hindi po dapat ganito, nakalaging perennial ang problema po natin sa baha. Binibigyan niya, pinaglalaanan naman po yan ng pondo ng ating gobyerno. Dapat po, maano po kayo dyan, tawag po rito, faithful po kayo pagdating po sa trabaho po ninyo. Yung mga engineer po nyo na kumikickback po dito, baka kumikickback po dito, dapat po mapanagot po ito. Kasi hindi po to nangyayari ng hindi po to kasalanan ng isang kasalanan ng isang tao lang o baka yung kontratista, hindi po kasalanan po to per se ng kontratista lang. Meron po tong akong tsaba. Di ba po ba? Sana po sa mga susunod na mga episode po o yung mga podcast ng Pangulo o report po about dito sa flood control project ng update sa anomalya na flood control project, makita na po natin yung mga Para mahirap po kasi masinip yung mga yung mga local governments o yung mga government official po natin kung paano po sila yung ididikit yung pangalan po nila. Pero somehow po, at least kahit pa paano, may mapanagot po kahit yung kontratista po sa susunod po na pangyayari, baka naman po maging mas maayos na po yung proyekto po ng ating gobyerno. Kasi po, 500 billion ang nilalaan po ng gobyerno po dyan. Sabi nga parang 1 trillion po for the last 3 years po ang nalaan po sa flood control project. And yet, tignan nyo naman po yung nangyayari sa Pilipinas. Puro tubig. Alam na po natin na talagang kahit sa bansa po, talagang malaki na po yung tubig. Sa Pilipinas, lalo po lumalaki yung tubig dahil sa mga proyekto na palpak o proyekto na wala naman. Di ba po ba? So yun lang po muna, suporta po natin ng ating Pangulo tungkol po sa pag-expose po niya sa flood control project po niya. Mabuhay po kayo, mahal na Pangulo. Sana po magtuloy-tuloy po yung ganito po ninyong pag-expose sa mga maanumalyang proyekto sa ating gobyerno. Kung sabi nga po ni Auntie Claire, sabi nga po niya, simula ang di lang po flood control project ang pinapaimbestigahan ng Pangulo, nandiyan din po yung mga port, bridges, mga infrastructures ng gobyerno po. So makikita po natin yan sa mga susunod po mga buwan o hanggang sa matapos po ang taon ng Pangulo. Mas sasaayos po yan. At kung sino po talaga yung kumikita po dyan. So Bulacan, kilala na po natin kung sino mga taga Bulacan na Senado na yun, di ba? Na isa po sa bumoto po na ma-archive po yung yung impeachment case po ng ating Vice Presidente. At sana po sa susunod po yung sa naman po. Yung sa Sorsogon naman para makita naman po natin kung totoo na nga po talaga yung mga flood control project. Yan sa Sorsogon, sabi nga po di ba? So maganda nga po sa inyong lahat. Ito po mula yung Real Talk. Chris Villanueva po mula po dito sa Saudi Arabia. At mag-ingat po tayo palagi. Enjoy po natin yung weekend po natin. Tulog po tayo, maglaba, maglinis ng ating mga kwarto. Yan naman po buhay na po ng OFW sa ibang bansa. At yung iba, medyo lumalabas po, namimili po ng kanilang mga pagkain. Kasi yung iba po may pasok na po bukas, pero kami po sa sa Sunday pa po. Sige po, ingat po palagi at happy weekend po. Peace.